na hindi ito apektado ng anumang sakuna. Pangatlo ay upang matiyak na mas maayos at maganda ang ating serbisyo sa ating mga kababayan. Patuloy ang ating modernisasyon tungo sa makabagong Pilipinas. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. At maraming salamat po sa mga inyo na ang Agri-Ascenso hanggang sa susunod. 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. At nagbabalik po ang Masaganang Pinas. Ayan. Admin Larry, sa mabilis na nagbabagong panahon, unti-unti ring hinuhubog ng teknolohiya ang ating pang-araw-araw na mga gawi at pamumuhay. Kasabay nito patuloy ring isinusulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng paggamit ng mga makabagong digital system upang mas mapabilis ang paghatid ng serbisyo sa publiko. Dahil ang mga hamon ng kasalukuyang panahon ay nangangailangan din ng mga modernong solusyon. Gaya na lamang ng Command Center. Wow, taray, Command Center ng Department of Agriculture. Nako, excited na ako nga mapanood ito. So, eto na po, panoorin natin ang ating featured video for the day. Alagang GA. I'm Dr. Honorio Cruz Flamenio, Director of the Information and Communication Technology Service of the Department of Agriculture. Ang DA Command Center ay natatag noong February 2026. Ito ay isang long time na pangarap ng Department of Agriculture to have a central hub for data consolidation to come up with a data-driven decision. Ito rin po ay naglalayong makuha ang lahat ng mga data from the different sources mula sa mga Department of Agriculture agencies at iba pang mga opisina. Una po, ang Command Center ay nagkakaroon ng link sa mga iba't ibang website. Nag-provide din po ito ng mga dashboard o summary ng mga data na kinakalap ng kada opisina ng Department of Agriculture. Marami po dito ay data mula sa livestock, high value crops, sa rice, at iba pang serbisyo at ibang program ng Department of Agriculture like Benting Bigas, Farm to Market Roads, at iba pa. From the dashboard na na-develop, nakaka-create tayo ng mga insights. Sa ngayon, meron tayong bantay presyo monitoring system. Ito ay nagmamonitor ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga selected markets nationwide. Second, meron tayong Benting Bigas o yung natawag nating P20. Ito din ay meron siyang sariling dashboard na nagmamonitor ng mga beneficiaries at kung saan tayo nakapwesto
saan tayo nagbebenta ng mga bigas at sino-sino ang ating mga beneficiaries. Ang OMIS naman, mayroon kang Online Monitoring Information System. Ito naman ang nagmo-monitor ng mga accomplishment ng ating mga regional offices. Meron tayo ding sa NFA, nagmo-monitor din naman tayo ng mga prices at mga stocks, inventory. At meron tayong ASF na monitoring na minamanage ng Bureau of Animal Industry. Dito nakikita natin sa dashboard ang status ng ating ASF kung saan mayroong outbreak at saka at iba pa. At meron din naman yung sa mga intervention, nakikita natin na sino pa ba yung hindi napagbibigyan. That's why nagkaroon kami ng RSBSA, yung Register System for Basic Sector Agriculture, na lahat ng intervention ni Department of Agriculture ay nakabase sa isang registry. Ito din po ay may sariling dashboard na monitor ng lahat ng kanilang natatanggap na intervention mula sa Department of Agriculture, mula sa binhi, sa pataba, sa costs at iba pang mga intervention. We encourage our farmers to register sa ating RSBSA as well as yung ating mga enterprises to register to PEDIS at sa ating mga warehouse owner to register sa ating ARSAS. We also encourage everyone to participate sa ating bantay presyo monitoring system as one of our content providers sa ating mga applications. I-encourage ko kayo to visit our website and of course participate in our data collection. At yan po ang command center ng Department of Agriculture. Eto nga Admin Larry, gusto na kitang tanungin. Oo, bago natin ipakilala ang ating panauhin. No? Sa NFA po, sa National Food Authority, paano po kayo nag-input? Nag-input din po ba kayo ng mga info sa command center? Yes. Ano yung mga detalye, mga data na ini-input nyo doon? Yes, nag-i-input tayo yan. Required tayo para makita ng Department of Agriculture yung stock level natin, saan yung mga stocks, properly positioned ba, yung mga ganon. Na importante sa pag-respond. Oo, lalo na pag may sakuna, no, may mga kailangan ang ibang ahensya para tulungan yung mga kababayan natin na nabiktima ng bagyo, lindol, ayan, ano. So ang high-tech talaga, nakabisita na kayo doon, ano, I'm sure, Admin Larry. Oo, mga maraming beses na rin dahil doon na rin kami nagmi-meeting para makikita yung yung mga data, no. And it's really at a glance makikita mo. So real time din siya. Real time siya. Wow. Real time siya. Kala ko sabi ni Doc kanina yung sa ating featured video ay inaanyayahan po namin kayong bumisita. Akala ko papapuntahin na tayo sa command center, hindi pala, bumisita sa official website ng command center. Nabanggit niya na pwede daw tayong tumingin. Tumingin, tingnan yung mga datos para updated din tayo, ano? Hindi lang siya para for decision making, it's for transparency. Kanya inikayat natin. Yung mga kababayan natin, silipin ninyo. Ganon. Tapos syempre kung meron din po kayong mga inputs para makadagdag po, ano, pwede rin po yung kumbaga to reach out to DA na to suggest. Yes. Kung ano pang improvement ang pwede pang gawin, di ba? Ang ganda naman po. And I'm sure very excited tayo kasi ito nga si Secretary Francisco Tiu Laurel ang mismong mag-explain sa atin mamaya-maya, no? Kung ano nga ba yung layunin kung bakit may command center. But I'm sure matagal na rin itong pinagplanuhan, di ba? Admin Larry? Matagal na, and isinusulong talaga ni Secretary Kiko ito, no? Kanya nga napakaswerte natin, no? Less than the Secretary will be our guest for today. Correct. Ayan. So excited na po tayong malaman yan, ang mga detalye at kung ano nga ba ang maitutulong ng command center ng Department of Agriculture sa ating mga magsasaka, mga mangingisda at mismo tayong mga consumer. Ayan po. So magbabalik po tayo makalipas ng ilang mga paalala ang ating oras, 3 minuto bago po mag-alas 11 ng umaga. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ma, ano yan? Kasaba. Masarap na pagkain sa pang-araw-araw. Masarap na pampalasa. Kay raming health benefits pa. Pampalakas ng immune system. Helps lower cholesterol and stress. Pampabusog sa health conscious. Perfect sa Weight Watchers. Parang may superpowers! Pep,
Share tayo sa Cassava Dessert. Cassava, superfood sa sarap at sustansya. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya RH. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Usapang Agri. At nagbabalik po ang Masaganang Pinas live dito po sa DZRH Radio, DZRH News Television at pati na rin po sa ating mga online platforms, sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Nako, at kasama nyo pa rin po kami. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Kasama po si ang aking partner, si Admin Larry po ng NFA. At syempre excited po kami dahil mamaya-maya pa yung makakasama natin ang mismong kalihim ng Department of Agriculture. Pero bago yan, medyo curious lang ako, Admin Larry, But still, of course, you're going to speak for NFA. Yes. Yung data gathering kasi sa command center, napakahalaga ng mga datos. So, kailangan accurate siya, tama po ba? Tama. So, paano nyo po na-double check ito? Kailangan ba talagang on your side, accurate na siya bago nyo ilatag at ipadala sa ating command center? Naku, napaka-importante niyan yung tugma yung ating data sa actual na nangyayari sa baba. Kasi as you know, ang National Food Authority nagre-responde tayo sa mga calamities and emergencies as well as sa P20. So makikita ang mga datos namin, kada warehouse, kung ilan yung laman na bigas, at pag na-verify na yan, forward natin yan sa command center. Yung DA, yung mother agency, ginagamit naman niya yan sa supply situation, para alam niya kung paano magre-responde sa mga sitwasyon. Like, tumaas ang bigas dito, ang presyo ng bigas dito, ay nagkulang ang bigas dito. Parang, yung mga datos na yon napaka-importante sa decision making. Sabi nga kanina, yung to create more insights, Yes. Yun yung pinaka-importante. Sa tamang desisyon, dapat tama ang datos. Tama ka dyan. Diba? Tama ka dyan, Admin Larry, di ba? Pero alam naman natin na medyo high-tech yung command center. Kailangan nyo pa po ba on the side of NFA mag-training din, ika nga, para maging parang familiar kayo dun sa system, data gathering? Mayroon namang training, ina-explain naman sa ating mga technical people din, na maalam din naman sa data gathering na para at least maayos yung pagkamada ng mga datos. Actually, may mga forms na yan, kinikiin na lang, so mas madali siya. User-friendly. User-friendly, Pero alam mo, mamaya makakausap natin si Secretary Kiko para malaman natin kung ano yung end vision niya dito sa command center. Kasi ito yung napaka-critical talaga na aspeto ng isang departamento na ika nga gumigiya o nagmamanage ng food security ng bansa. Tama. Alam mo na, ganun ka-importante ito. Kaya nga siguro dapat malaman natin straight from the source, ika nga, kung
bakit kailangan natin ng command center, bakit mahalaga po ito sa Department of Agriculture, at siguro maging template na rin sa iba pang mga ahensya para interconnected ang lahat ng mga agencies. Yes, alam mo sa Department of Agriculture, kahit kami, mga attached corporations or agencies, pinapagawa rin kami yan eh. We will have our own later on. Nasa, ang target completion naman yan, medyo later pa, mga early 2028. But we're starting right now kasi malaki-laking trabaho. Mabilis lang nakapag ang Department of Agriculture dito na naumpisahan na. And I'm sure mamaya pakinggan natin si Secretary kung ano pa yung mga magagandang information about this command center. Tama, kasi marami rin ang interesado na ang ating gobyerno ay nagdi-digitalize na, di ba? Yun eh. At ginagawa ito para mas maging smooth ang process, tama ba? Maging mas mabilis, but at the same time, mas credible at mas accurate. Yes. May systems in place, ika nga. At meron din akong mga naririnig na komento. Kasi mahalaga ang digitalization at mga ganitong klase, mga teknolohiya para maiwasan ang korupsyon. Oy, tama yun. Diba? Oo. Malaking bagay ito para maiwasan yung corruption. Kasi real time mo makikita yung datos eh. Correct. So walang makakapag-doktor ng... Tama. Oo naman, di ba? So isa rin yun na isang malinis na pamamahala sa good ating mga governance. ahensya. Yes, that's right. At dahil nga po dyan, ay mukhang ready na po ang ating actually hindi naman siya panauhin di ba? Kasama talaga natin siya dito sa programa, di ba? Ang ating mismong kalihim po ng Department of Agriculture, si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. joining us via Zoom. Good morning po, Sec Kiko. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Kyle. Good morning sa inyo lahat. Good morning po. Ayan, at pinag-uusapan po namin sa Kiko ni Admin Larry itong command center ng Department of Agriculture. Pinakita po sa video kanina ang napakagandang latag, napaka-high-tech po at napaka-bilis po ng mga datos real time ang datos na nakikita po So could you please tell us muna, Secretary Kiko, kung bakit mahalaga po ang isang command center at bakit inisip nyo po na magkaroon po nito ang DA? Well, napaka-importante ng real-time information sa Department of Agriculture para sa ating bansa. Para makita natin kung ano ba talaga nangyayari sa bawat probinsya, sa bawat municipality, ilan ba yung natanim nila, kailan ba expected yan na i-harvest at gaano karami ba yung estimate. Tapos kung makikita mo na yung sobra o kulang, ilan ba naka-imbak dyan? Ilan ba yung under processing? So all of this information, napaka-importante ng real-time or almost real-time para makapag-desisyon tayo na maayos at ma-forecast na natin, hindi yung kagalaw na lang tayo kung kailan may problema na. Among others, marami pang advantage actually ang digitalization ng itong command center. So para ang pagkakaintindi ko sa Kiko, para hindi reactive ang ating kagawaran na pagdating sa mga critical na mga kaganapan katulad ng sakuna, disasters, Parang diba? nakakapagplano ahead ang Department of Agriculture. Kasi nga nakalatag na, sabi nga ni Sec Kiko. Yes, sir. Ang habol natin sa DA is maging predictive, hindi preventive, predictive pa. Kasi yan yung higher level Yung na prevention is parang foreseeing the near future. Ito predictive, so we're seeing farther, we're planning farther. We can position yung seeds, we can position kung saan kulang, kung may tinamaan, alam mo na kung saan mo kukunin ka agad, hindi yung magtatanong-tanong pa. Diba? Then of course, magandang tulong din to na lalo masisynchronize yung data namin ng DA with the PSA, Philippine Statistics natin, which we're working together on this para mas accurate ang data. Nakikita rin ng lahat, nakikita rin ng mga farmers para yung data ng command center na to, magkakaroon ng data set na papakita natin to the public para makapagplano rin yung ating mga farmers na, wag tayo sobrang magtanim ng onion, baka bumagsak ang presyo. Wag tayo masyado magtanim ng ganito. Kaya, maraming sobrang tanim ng ganito.
saan natin dadalhin yan, mga ganon. Kung saan kulang, makikita na nila. Oo. Yun ang maganda, partner. Predictive and preventive bago. Yes, Sir, Sec, matanong ko lang kasi nasabi nyo yung predictiveness nga nung mangyayari. Ito bang ating command center, meron ding elemento ng AI na ginagamit tayo dito or may system tayong sariling ginawa rito? Well, definitely, at present, yung AI tayo yun. Tayo nagka-crunch niyan. But of course, we're hoping na makatulong yung totoong AI technology na para yung makagawa tayo ng sarili nating algorithm para nga yung usually na iniisip natin, mawala na sa ating isip at mas mataas na, mas iba na iisipin natin pa para nga mas precise ang mangyayari, mas mabilis lahat. Kaysa ngayon, Sec, parang minamano-mano natin sa isip natin no? Parang gano'n ang kung may... So ibig sabihin nito, Sec Kiko, you're very open to using AI, to using all these new technologies. Kasi yung iba medyo careful o di naman kaya ay hindi sila ganun ka-open. Gusto pa rin po nila yung nakasanayan, yung traditional. Pero on your part, for the DA, open naman po kayo sa paggamit ng artificial intelligence. Well, there's nothing wrong with technology, no? And there's nothing wrong with tradition. We have to marry both kasi di ba bawat bansa, bawat rehiyon, bawat munisipyo, iba-iba yung diskarte, iba-iba yung lakad. So after a while, AI should and at the end of the day, tayo rin magdidesisyon, but of course AI will identify yung anong kailangan ng particular. Technically, AI for me just helps us do it faster no? Yun lang naman. At the end of the day, tayo pa rin magdidesisyon. Wala naman pwedeng gawing desisyon ng AI for us. Diba? Tao pa rin, di ba? Gusto ko rin pala itanong, Admin Larry, kay Senator Kiko, kasi, sorry naman, biglang naging senator na. Sec pala. Ay, na-promote. Sorry po. Sec Kiko, yung yung nabanggit nyo na it is also you're also want to do it in a preventive way, kaya may command center. Pero paano po pumapasok dito yung mga elemento na hindi po natin kayang makontrol? Climate change, weather, may bagyo katulad ngayon, may bagyo po tayo. So ito po, nakakaapekto po ito at hindi natin makontrol, hindi po natin alam, hindi natin ma-predict kung kailan mangyayari, saan po ito babagsak, saang area po ito, anong area po maapektuhan. How can the command center help? Sa command center natin, nandun din yung weather, no? So meron tayong software ngayon, Tomorrow.io, na ginagamit na software that gives us a very good prediction din ng kung saan dadaan, di ba? So ngayon, kung nakikita natin saan dadaan, or the multiple scenarios kung saan dadaan yan, the probabilities na tatama yan, kung saan mataas, kung nakikita na natin stocks dyan, at we can do damage control basically. Di ba, parang pwede na pa itong early harvest na para to recover whatever, di ba? Then of course sa insurance naman, makikita na natin, dito dadaan yan. Then yung meron tayong software for insurance na pinapredict na niya kung anong mga lote na kailangan natin paghandaan na nabayaran yung tatamaan. Diba? Na siguradong tatamaan para mas mabilis mabayaran, para mas mabilis sila makarecover. Yun din, yung sa seeds, kung saan dadaan yung bagyo, makikita na natin doon sa command center, saan available seeds, we can pre-position na and all of that, faster. Ngayon lahat mano-mano pa, unfortunately. Yung sinabi ni Sec about the crop insurance, alam na yung tatamaan. Sec, mas mabilis makaklaim yung mga magsasaka natin kasi lahat ng dadaanan parang automatic mabibigyan na agad, no? O hindi na, wala nang surveyor. Yes, ang habol natin kung with this software command center na kung sakaling tamaan man isang lugar, kung sinabi ng software natin na tinamaan yan, dapat within 5 days makapagbigay na tayo ng bayad, at least 90% ng kaya or 80%. Tapos to be yung the rest for validation na lang, yung di ba parang 20% after validation. Para at least nakabili na ng
pangtanim ng seeds at pang pera pang land preparation ulit. Parang gano'n. Oo nga. Kasi partner, alam mo, yung madalas na reklamo kasi yan ng ating mga magsasaka noon, bakit ang tagal nila mabayaran? Ito sa command center. Okay. Masasolve ito with that software na sinasabi ni Secretary. Kasi kung wala pa yung command center, ano yung dating gawi pagdating sa insurance? Sec. Technically, kailangan puntahan pa ang bawat isang lote na tinamaan na nag-claim to check kung talagang tinamaan at ilang percent ang dami, tapos tsaka lang ko computein kung magkano ibabayad. Ngayon, through the command center, using the weather, tapos satellite data, and some ground truthing din na kailangan, mas mabilis talaga lahat. Okay. Napabilis talaga. Sec, di ba medyo ilang buwan na rin to? Meron na ba kayo personally na nakitang noticeable impact in the way we do things kahit sa region man o sa central office? Well, meron na tayong heat map na tinatawag na nakikita na natin yung production. Let's say, although kasi sarami ng commodities sa DA, we're talking about 50 commodities. Ngayon nasa rice, corn, onion, carrots kami ngayon, among others. Of course, isda nandun din. Pero sarami, hindi pa ma-cover lahat. But at least for rice, alam na natin na ito yung mga surplus, ito yung deficit, pero kulang pa kami ng data kung ilan ba talaga yung actual stock sa bawat region, probinsya. Pero nagagamit na namin. But of course, I would say na maybe may konting advantage na, pero yung full parang paramdaman namin mismo sa DA na at paramdaman din ng tao yung paggamit nito. Tingin ko, we need to put kasi at least a year of data inside the system para then we need to put the historical data pa eh. So this year lang namin na-launch yan. So baka by next year, first quarter, meron na kaming considerable quantity ng tamang informasyon at na magagamit talaga for sa ating agrikultura at fisheries. Okay. Populating pa ng data. Yes, ongoing pa rin. Pero Sec, meaning after maging kumbaga makumpleto kahit paano yung data sa command center, paano po ito makakatulong sa pag-decide naman sa mga policies, how we do things in the DA? Magiging malaking factor po ito, no? Tama po ba? Oh yes, katulad to sa rice importation lang, di ba? Parang nakita na namin through this command center na dapat ang pumapasok lang na bigas na imported sa Luzon, kunyari, dapat 42% lang ng ating ini-import. Pero ang pumapasok is 53%. Okay. Di ba? So, tapos sa Mindanao naman, sa Bisaya, dapat mas konti. Mas marami pero mas konti ang pumapasok. Kaya medyo na, para mas mababalansin mo yung food systems nga para walang roller coaster ride ng mga presyo, tapos walang supply gaps. Tapos nakita na rin namin dito sa software na ginagana sa pag-populate na yung carrots pala natin is almost 70 to 80% sa Cordillera ang production. At lumalabas din na which is delikado. Dahil umaasa ang buong bansa natin sa 80% ng ating carrots ay nanggagaling sa isang region. Pagtamaan yung region na yun ng lintik, katulad ng flooding or extreme rain, which happened recently, then nagka-shortage tayo. So now we know that we need to put carrots also in Mindanao and some in Visayas para mabalanse. Oo. Then nakita rin namin doon na, isipin mo yung carrot galing Cordillera, dinadala pa natin ng Mindanao. Ang layo. Kanya nagmamahal. Oo. So, yun ang naayos namin unti-unti. Sa onion naman, ngayon lang namin nakita because of sa command center nga, yung nagplant sila last year ng let's say 4,000 hectares. Ngayon this year, 6,000 sila. Kaya, marami, kulang na ng storage. Mga ganun ba? At least may clear picture nung nangyayari talaga na meron palang surplus sa isang lugar nung kailangan lang i-transport or yun nga yung sinabi ni Sec, mas spread yung risk. Kung kinumpute na namin through sa data na what we have, technically we do not, basta we have enough planted carrots to supply the whole country, we don't need to import it. Kaya lang wala tayo nung
ang kulang lang pala is cold storage. So ngayon, lalagyan namin yung cold storage. But hopefully in the future, hindi natin kailangan import ng carrots. Ganon din sa onion. Kaya bumagsak ang presyo ng onion sa Mindoro dahil mas marami silang tinanim this year compared to last year. Tapos Walang kulang naman yung storage. storage. So ngayon, nagdadagdag kami ng cold storage sa San Jose, Mindoro, sa Sablayan para ma-address yung gap. Then kung marami tayong storage, harvest tayo ng onion in the future, hindi na natin kailangan mag-import. Yun yung mga decisions na nakuha lahat sa command center. Yes. So data-driven talaga, no? Oo. Meron lang akong tatanong kay Sec, partner, no? Sige Kasi po. this is about the accuracy of data. Sabi ni Sec, may coordination na with PSA. Alam naman natin na medyo merong pagkakaibang DA data and PSA data, no? Sec, dito ba sa command center natin, kasi ako I understand, yung satellite imaging gives us a very accurate picture of how many planted, harvested. Do you see in the future na malilink din dito yung satellite imagery para mas alam natin accurate talaga yung nakatanim sa atin sa Pilipinas? Well, sa ngayon, tingin ko actually yung accuracy is not that accurate of the satellite. It's indicative but not accurate. Dahil ang problema doon sa satellite is clouds eh. Kagaya ngayong araw na to, kita naman natin cloud cover sa ating sa bansa. Dito ako sa Batangas ngayon, sa farm ko. Makulam lang. So hindi ba lang satellite eh. So we still need, kaya napaka-importante ng extension workers na may balik sa DA para meron kami people on the ground to validate and of course working together with PSA, no, to have parang mag-division of labor para we have more ground truthing ng satellite data. So then with that nga, kung may pasok na natin yan, because we have, ngayon kasi puro satellite lang, tapos konting ground truthing. Kung maganda yung ground truth, then pasok natin sa AI yan, then makikita niya yung algorithm, then we will come out with the right data. Yun. Okay. Gusto ko rin pong itanong pala Admin Larry kay Sec Kiko, ano? Kasi kanina tinatanong ko about NFA, kung paano kayo nagpapasok ng data. So, ito po ba doon sa command center, Sec Kiko, ay kasama na yung iba't ibang mga ahensya ng Department of Agriculture? Napakarami po kasing mga opisina, malilit na ahensya po under the DA. So, is everyone kumbaga on board for the command center na kumbaga interconnected na po ang lahat, o are we still working on this? We are working on that kasi to migrate from one system from a multiple system na kalat-kalat dati, it really takes time eh. But of course, kaya na nandiyan yung command center, pabilis na ng pabilis eh dahil nga we're creating one system for all. Diba? Hindi naman po, parang nung pagpasok ko talaga ang gulo-gulo eh. Sa totoo lang, kanya-kanya eh. So ngayon medyo hopefully pagbaba namin sa administrasyon na to in 2028, harmonized na lahat. At sabi sa akin nga, kung sino man yung susunod na DA Secretary, sana ma-appreciate naman yung ginawa namin na I'm sure mas madali na trabaho niya. Napakaswerte naman nun. Itutuloy na lang. Oo, kayo ang nagtanim. Pero sana kayo rin ang umani. Kasi yung ating mga kawani sa Department of Agriculture, 'di ba? Para maging mas mabilis at maayos at mas maging accurate yung trabaho. Para naman po kasi sa food security natin 'yan. And meron kayong nabanggit kanina sa Kiko, na transparent po yung mga impormasyon dyan sa command center. Pwede pong silipin ng ating mga magsasaka, mangingisda, mga agripreneurs, kahit po kaming mga consumers. Kiko, meron pong website na pwedeng puntahan. Pero ito po ba maiintindihan po ng mabuti? Kanina naka-flash sa screen yung mga datos. May mga charts, may mga bar charts, may pie charts. Hindi ko po siya maintindihan. So, paano po natin maipapaintindi dito sa mga ordinaryong mga mamamayan po natin, mga kababayan natin, sa Kiko? Well, that is part of the program. Actually, the hard data, the complicated data, will be kept in the DA. There are some data na hindi namin talaga pwede ilabas. Parang
bakit natin sasabihin sa buong mundo na ilan i-import natin kada buwan o ilan di ba? Then hahawakan nila tayo sa presyo, di ba? Yes. Bakit natin ilalabas yung mga ibang datos na makaka-apekto sa ating inflation, di ba? Hindi natin pero we will come out with the reports that is tailor fit to each type of farmer. Kung sa ang idea ko nga kung pwedeng magkasya sa isang text, ganun kasimple. And if they're interested to go deeper, then they just have to go inside the web. We will give all registered RSBSA farmers and fishers access to the data. Kailangan they have to be registered sa ating RSB registry system for agriculture. Tama naman. Sec, napakaganda nito, no, yung command center natin, no. Properly funded ba, boss? At meron ba magkano bang pondo pang kakailanganin natin until we see the final product na gusto nyo makita? I think almost complete na tayo. Kung baka kulang na lang natin siguro mga 500 million. Tapos every year yung mga subscription na lang. Oo. Pero of course, that is in the main DA main sa QC. But of course, each region and eventually will have its own mini satellite command center din. So yun, kailangan gastusan. But I guess that will come na siguro sa next administration na siguro. Hindi na sa 2028, Sec. Because maybe we'll start with 1 or 2 or 3 regions, then but the rest and hopefully the next administration of the next DA secretary can improve on it. Kasi bago to. Tsaka sayang din naman yung naipundar na, no? Kasi nandun na yung sistema di ba? Maganda Enhance rin, na lang. naumpisahan na Correct. Naumpisahan napakaganda na. naman ng epekto, ika nga, sa decision making. Nabanggit din namin kanina ni Admin Larry sa Kiko na mahalaga yung mga systems na ganito because it also helps us to catch or to avoid pigilan natin ang korupsyon, no, pagdating sa mga ahensya ng gobyerno, particular po sa DA. Sa tingin niyo po, ano po ba ang malaking epekto ng command center pagdating po sa usapin ng korupsyon naman? Well, yun na nga, kasama dyan, hindi lang yung sa production natin, no? Hindi lang sa pagposisyon, sa inventaryo, kasama din dito yung procurement natin. Of course, iba blockchain natin yan, di ba? System na ibig sabihin, pag ikaw nag-input ng something, hindi mo pwedeng burahin na yun. Hindi mo lang mabubura yun. You can only... Walang bawian. Kahit dinilit mo yun, nandun pa rin yun, pero you can only modify and say na... cancel. You cannot delete, you can only cancel. But cancel means sino nag-cancel, kailan cancel, alam ko sino, di ba? So, may footprint. Malinis yun, mahuhuli yun. Correct. Tapos, kung sino nag-approve, kung sino nag-receive, na hindi mababago lahat yun. Di ba? Because blockchain cloud system yan, di ba? So, we're working with the ICT on that and yun, siyempre, ang wish ko lang at ang wish siguro at wish din ng ating Pangulo is pagkababa namin sa administrasyon in 2028 yung kung ano man yung inayos namin para on this corruption issues of course it's marami pa yan, di ba? Pero at least whatever we've accomplished hindi lang bumalik sa dati. Diba? Dapat moving forward all the time. Tsaka hindi naman ganun kadali yung ginawa ngayon, ang hirap sumpuin yan, no? Correct. At yung tapang. I'll be very honest with you. Kami ni Larry, si Larry sa NFA. Alam niyo ba yung forms ng NFA na ginagamit nung pagpasok ko, na-discover namin ni Larry? 1985 pa yung ginagamit ng forms ng NFA. Oh my gosh. 5 years old pa lang po ako niyan, Sek. Oo, di ba? Grabe. 2023. Sabi ko, 2023 na, ba't 1985 pa itong ginagamit nyo? So, mali-mali. Hindi updated. Binabago na namin Binabago natin. Pinapaubos na lang yung mga dating form. Computerize na rin natin yan. Yes. Yes. So, NFA pa lang yan, dami niyan. Correct. Dami ahensya.
So talaga naman kailangan padaliin natin at the same time ay ayusin din naman natin, update natin yung mga system. So 2026 na po. Yes. Ayan. So since sad to say, Sec, dahil last episode na po natin dito sa ating season 1 which is very very interesting. Marami po talaga ang nabukas po yung kanilang isipan sa mga programa po ng DA na meron po pala kayong mga programang ganito para sa iba't ibang sektor at industriya sa Department of Agriculture. Sa inyo pong palagay, gaano na po kalapit na ma-realize po ng DA ang inyong tinatawag na 4-year plan para sa isang sustainable na masaganang bagong Pilipinas? Well, sa totoo lang, kung hindi lang nag-El Nino this year, tingin ko mararamdaman na natin this year. So anyway, nandyan yung problema. Yung act of God na yan, natin magagawa. So baka next year maramdaman niya natin yung ibang ginagawa namin. And of course, 2028 lalo na. Pero ramdam naman sa inflation, no, yung epekto ng mga ginagawa ng Department of Agriculture. Well, malinaw naman na wala nang spike sa onion, wala nang spike sa isda, wala nang yung sugar natin mababa, yung manok natin for the first time in a long while we are actually oversupply pati itlog diba? So yun yung mga positive. Pork na lang ang kailangan namin ayusin, tulungan at para maparami na we need to have 6 million more hogs, then yung ube, yun, malaking yung ube, potential. malaking proyekto namin ngayon na actually kahapon announce na pumayag ang ating Pangulo na dagdagan yung budget ng DA para sa ube. Para maayos natin for exports, among others, of course. Yes. Thank you very much for that, Sec Kiko. Partner, Admin Larry. Oo nga, baka may huling mensahe po kayo, Sec, sa ating mga nakikinig. Well, hopefully meron tayong season 2 dahil yun na nga, ang feedback ko, maraming ang nanonood at maraming natutuwa naman na napapaliwanag yung mga programa ng DA. At sa mga nanonood, tuloy-tuloy naman ang trabaho namin at we hope to share what we're doing more to you, and kung ano kayong mga suggestions to tell us, and continue naman, and we're open, our ears and our hearts and our minds are open for everybody. Yun. Thank you po, Secretary. Thank you po, Sec Kiko. Maraming salamat po. And we hope nga po we can still have you po sa ating programa sa season 2 ng Masaganang Pinas. Yes. Thank you, Sec. Happy weekend po. At iyan po, napakinggan natin ang kalihim po ng Department of Agriculture si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Ayan. So, sa lahat po ng ating mga ka-agri dyan, yung command center, malaking tulong talaga. Yung decision making, critical, real-time, and transparent. Ayan. At sana nga ituloy pa ito. At tumulong din po tayo. Kung ano po yung maitutulong natin, ay open na open ng DA, sabi nga po mismo ni Secretary Kiko. Yes. Alright. So magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Benting Bigas Store location sa aming pagbabalik. Don't go away. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Alright. Ang pagsasaayos at pagpapatayo ng mga bagong pasilidad katulad ng warehouses at mga rice processing facilities ay isa sa pinakamahalagang programa ng National Food upang matiyak ang kalidad ng ating mga buffer stock. Pangalawa, upang matiyak na hindi ito apektado ng anumang sakuna. Pangatlo, ay upang matiyak na mas maayos at maganda ang ating serbisyo sa ating mga kababayan. Patuloy ang ating modernisasyon tungo sa makabagong Pilipinas. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwasher.
Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. God has helped us really develop that attitude of gratitude because we have so much to be thankful for. Being here in Canada. So we are here with MX3. I get to be so active in sports, but also doing this line of work. Even when we travel, when we bring MX3 with us, it's really helping us a lot. It's a must-have. Yeah. We never leave home without it. MX3 is our supplement of choice. Dito kami bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tips para lumaking sporty ang iyong anak, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa parent.com, hindi mo naman kailangan maging isang atleta para maging sporty ang iyong anak. Mainam na bata pa lamang ay sanayin mo na agad siyang magkaroon ng interes sa sports para hanggang sa paglaki ay madala niya ang pagiging aktibo. Kung kaya't bilang magulang, huwag kalimutang to lead by example. Ika nga nila kung ano ang ginagawa ng magulang, ginagaya ng anak. Gawin yung bonding ang mga athletic activities. Turuan siyang magbike, maglaro ng bola, maging adventurous at manood ng mga sporting events. Bukod pa riyan, makatutulong din kung aayain mo ang iba niyang kaibigan na makasama niya sa paglalaro. Pero tandaan, hikayatin lamang at huwag pilitin ang inyong chikiting. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyo. RH. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Rendeng bigas, meron na. Presto, the best. Iba ang saya. Rendeng bigas, meron na. Para sa pamilyang Pilipino talaga. Rendeng bigas.
At patuloy pa rin nating pinalalawig at tinututukan ang mga programa sa atin dito every Saturday. Ayan, medyo nabulol na ako nagulo na yung kasi parang na-starstruck ako kay Kiko ulit no? 2 beses pa lang kasi natin siya nakasama. I-anunsyo na natin kung saan ang pwesto po ng ating Benteng Bigas. Meron na. Ayan. So ito po ang kanilang schedule din ano. So mula Lunes hanggang Biyernes sa Aklan Grain Center sa Barangay Nilabuan Sur, Banga, Aklan, NFA GID Campo Fulon sa San Fernando, San Jose, Antique, Bolo Warehouse sa Rojas City, Capiz, NFA Jordan Warehouse sa Jordan, Guimaras, NFA Warehouse sa Haro, Iloilo, Lezo Multipurpose Cooperative sa Lezo, Aklan. At iyan lamang po. See you there. At mahalaga ang inyong tulong sa pagpapalawig ng bentahan ng Benteng Bigas at iba pang abot-kayang produktong agrikultura para sa ating mga kababayan. Pagkakataon nyo ng tumulong, sumali sa bayanihang ito sa pamamagitan ng pagpapagamit ng inyong permanente or semi-permanent structure. Sa dagdag na kaalaman o detalye, bisitahin lamang po ang da.gov.ph. At syempre bago tayo magtapos, nais lang po namin magpasalamat sa inyong pagtangkilik sa ating programa. Maraming salamat po. Yes, simula po day 1 na first episode noong Abril. Grabe. Oo nga, partner. Halos 3 buwan na rin pala tayong umiere. Ang bilis. Natapos na agad. First season natin. Sana po ay patuloy pa rin kaming suportahan sa panibagong yugto ng aming programa. Kita-kits po tayong muli sa susunod na Sabado, 10:30 to 11:30. Dito lamang sa DCRH. Hindi kayo masesipanks. Promise po yan. Makinig, makilahok at makiisa para sa sapat at mayabong na agrikultura. Tayong lahat sama-sama sa isang Masaganang Pinas. Okay. Araw-araw ang pagkain galing sa pananim, sa bukid, sa tindahan, hanggang sa habag natin. Pagkat ang pagsasakay, bayanihan kaya natin, na kapag nagsama-sama, pag-asayanihin. Tuloy-tuloy man ang alon dito sa karagatan, kapit bisig ang paglayag at di sinukuan. Pagkat ang mangisda ay tugon ng mamamayan, mula sa kahirapan, aawon tayo dyan. Dahil sa programang umakay, mga lider na gumabay, ngayon ang magsasaka at ang mangingisda ay unti-unti nang naiaangat. At lahat kasama sa pagbuo at pagtatag ng Masaganang Pinas. Panibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Ma, ano yan? Kasaba, masarap na pagkain sa pang-araw-araw. Masarap na pampalasa, kay raming health benefits pa. Pampalakas ng immune system, helps lower cholesterol and stress. Pampabusog sa health conscious. Perfect sa Weight Watchers. Parang may superpowers! Pep, share tayo sa Kasaba Dessert. Kasaba, superfood sa sarap at sustansya. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White
Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful.